Yan guys, usapang placement fee tayo dito sa Czech Republic. So yan, placement fee tayo, no? Ano ba tong placement fee? So ito ay binabayaran natin sa ating mga magiging agency dyan sa Pilipinas para makapunta ka dito sa Czech Republic. So wala kadalasan na nagbibigay ng libreng placement fee dyan sa Pilipinas. So ang alam ko lang na agency na nagbigay is ang EduStaff. Especially kapag ikaw ay sa parang, ano ba yan? ALSA magtatrabaho. So, ang ALSA po ay located dito sa Czech Republic na company, pero ang EduStaff kasi ang kanilang agency dyan sa Pilipinas na ka-tie up. So, yun lang yung alam ko na free ang placement fee. So, dahil usapan natin ay ang placement fee, so, magkano ba yung kadalasan na placement fee dito sa Czech Republic? So, iba-iba yung marireceive natin sa mga comment section natin kung magkano ang placement fee. Pero guys, ang totoo talaga na placement fee is ang basic na 1 month salary mo. Ibig sabihin po ng basic, wala tong kaltas. Lahat ng mga tax nyo, insurance nyo. So, hindi pa siya kaltas. Basic. Ito yung inalok sa'yo ni company. For example, sinabihan kanila, ang basic salary ng Czech Republic na alok namin sa iyo is 24,000 crowns. So, yung 24,000 crowns, ita-times mo yun sa palitan dito sa Czech Republic. For example, 24,000 crowns times 2.48. Kasi ang palitan dito is nasa 2.45, 2.46, 2.47, 2.48. So, depende sa palitan sa araw kung kailan ka magbabayad ng iyong placement fee. So, ganun po ang senaryo sa pagbabayad dito ng placement fee. Siyempre, sa mga ibang company, nagbibigay na agad sila ng range na magbabayad kayo ng placement fee worth 75,000 pesos. Or, ang iba naman sasabihin worth 65,000 pesos. Yung iba naman sasabihin worth 80,000 pesos. So, iba-iba. Pero, sabi ko nga sa inyo, ang normal is kung magkano ang 1 month basic salary dito sa Czech Republic. So, everyday nagbabago dahil nga sa palitan. So, it depends sa palitan. Pero, as of now, ang mga nakakalap natin na balita is nag-i-start siya ng 60,000 pesos hanggang 80,000 pesos. Sa placement fee lang yung pinag-usapan natin guys ha. Kung meron man na iba pang bayarin is hindi siya included. So, placement fee lang talaga yung pinag-uusapan natin. So, wag kayong malilito, ang placement fee ay ang basic salary. So, pag sinabihan kayo, 75,000 crowns ang inyong placement fee, tapos magtataka kayo bakit pagdating dun sa inyong sahod, sa computation ng sahod nyo, ang sasabihin sa inyo ay malinis mo lang dyan ay 40,000 pesos. So, nasaan na nasaan na yung 35,000 pesos, na sinasabi. Kasi, kung 75,000 ang iyong basic salary, tapos 75,000 ang sasabihin nyo sa akin na 1 month placement fee ko, bakit 40,000 na lang ang magiging take-home money ko? So, wag po kayong malilito kasi meron tayong tinatawag na tax, meron tayong insurance na binabayaran. Tapos, meron pa tayong ibang binabayaran dito sa Czech Republic na hindi naman siya kumbaga kasama doon sa ating net pay. So, yun kasing take home money mo, yun yung net pay. Ibig sabihin, kaltas na lahat ng kakaltasin. So, pagkain mo na lang talaga ang tatanggalin mo doon. So, yun po yung kaibahan. Wag po kayong malilito guys. Kung bakit mas malaki minsan ang ating placement fee doon sa sinasabi nila na take-home money. So, magkaiba ang basic salary at ang net pay ninyo na matatanggap. So, ang basic salary offer nila per month sa inyo. Fixed monthly offer sa inyo per month. Kung ang sinabi sa inyo, 27,000 ang inyong basic salary, monthly, 27,000 ang marireceive nyo na basic salary. But, meron kayong kaltas na tax, meron kayong kaltas na insurance, may kaltas kayo na some other things na ganyan. So, hindi natin alam kung ano pa mga kakaltasin sa inyo.
Kasi ang akin ay tax lang naman at insurance. So, minsan, ang nagiging total na lang nun, pagdating sa net pay, nasa 23,000 crowns or 24,000 crowns. So, yung 24,000 crowns na yun, yun yung uwi mo or take-home money mo or ang tinatawag natin na net salary mo. So, yung net salary mo, doon ka babawas ng pangkain mo. Kung ikaw ay transpo, so yung transpo allowance mo. Kung ikaw ay naglo-load, so yung load mo, doon mo rin siya kakaltasin. So, iba yung kaltas na pang sarili mo, like yung mga pagkain, mga transpo, at saka ng mga sa wifi mo, iba ang kaltas nun. So, pansariling gastos yun. Unlike sa mga tax, sa mga insurance, na si company ang magbabawas sa sinasahod mo na nanggagaling sa iyong basic salary. So, yun. Sana malinaw, kahit medyo malabo yata yung aking explanation, pero sana nalinawan kayo, magkaiba ang basic at ang net pay. Ang basic, yun yung babayaran nyo na 1 month salary, 1 month placement fee ninyo sa Pilipinas, at ang net pay naman, ito ang take-home money na marireceive nyo every month, kaltas na ang tax at mga insurance nyo. So, yun lamang, and thank you so much. Sana nalilawan kayo guys sa aking napakagulo yatang explanation. Thank you.